Ayan, magandang umaga sa inyo lahat, sa ating lahat. Bago tayo magsimula, nais ko po munang magpakilala. Ako si Ginoong Emmanuel F. Pulido na naibentahan at napakisuyuan na mag-ulat tungkol sa mga karahasan na nararanasan ng mga kababaihan. So, pag-uusapan natin ngayon o susubukan natin tuklasin kung ano nga ba ang kalagayan ng mga kababaihan dito sa Pilipinas, in particular sa violence na kanilang nararanasan. So, ang pamagat ng ating topic for today ay sa isang kinabukasang walang karahasan, pagtatanggol sa kababaihan at kabataan. So, sa pagsisimula po, tanong ko lang, ano ba ang pumapasok sa isipan natin kapag naririnig natin yung salitang dahas? Kalimitan ng salitang dahas ay may konotasyon na mapait, masaklap, masakit. Ito ay may kaakibat na panganib, may kaakibat na dilubyo. Ang salitang dahas ay karaniwang ginagamit kapag nagkakaroon ng digmaan, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, kapag dumarating na nagkakaroon ng pisikal na pananakit sa anumang uri ng relasyon ng umiiral, ang dahas ang ginagamit natin salita. Sa lipunan natin, karaniwan na nakakaranas ng karahasan ay ang mahihina. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, lagi nating napapakita, lagi nasasalamin ng ating buhay na kung sino ang biktima, siya yung mahina. At sa punto ng ating talakayan ngayon, mula dun sa mamagat natin ganina, alam natin na ang karaniwang biktima ng karahasan ay ang mga kababaihan at kabataan. Isa sa mga nalaman, nabatid ko or na panood ko na isa sa mga disturbing o yung nakakapanlumo, nakakabagabag, nakakatakot ay yung isa sa mga dokumentaryo ni Cara David na ang pamagat ay sa kapalit ng katahimikan. Ba't nga ba kapalit ng katahimikan yung ginamit niyang title doon? Kasi merong isang tribo sa Mindoro kung saan laganap yung sexual rape, yung sexual abuse sa mga kababaihan doon. Tapos ang nangyayari, kapag kunyari gusto ng isang lalaki, yung isang babae, hindi niya naliligawan, gagahasain niya na lang. Ano ngayon yung punto doon? Kasi ang ginagawa, dahil malayo sila sa kabiasnan, malayo sila sa mga serbisyong legal, hindi nila alam kung saan sila tutungo, kung saan sila hihingi ng tulong. Ang nangyayari, dinadala nila sa kanilang tribal council. Ngayon, ang desisyon ngayon ng tribal council, ang mananaig, dahil mababa ang kanilang populasyon, ang nangyayari kasi kapag tinanggihan ng babae, yung lalaki, yung pamilya ng lalaki, susugurin, papatayin yung pamilya ng babae. Tapos doon sa side ng babae, hindi sila papayag na ganun-ganun na lang. Sila rin mismo ay gagante. Nagkakaroon ngayon ng clan war o nagkakaroon ngayon ng digmaan sa pagitan ng mga pamilya. Para maiwasan ngayon yung ganong uri ng gulo sa kanilang tribo na magdudulot ng pagbaba ng kanilang populasyon o kaya naman ng pagkakawatak-watak nila bilang isang tribo. Ang gagawin na lang dun sa babaeng biktima ng panggagahasa, pipilitin na lang siyang magpakasal dun sa lalaki ng gahasa sa kanya. Hence ang title, Kapalit ng Katahimikan. Isa sa mga pinaka-disturbing na naging parte ng dokumentaryo na ito ay kung saan may in-interview si Cara David na pamilya, dalawa niyang anak, may isang nanay at yung dalawa niyang anak na babae. Dun sa panayam, dun sa interview, tinanong ni Cara David, yung batang babae, biktima ng rape. Ginahasa siya ng kanyang sariling tiyuhin sa edad na 10 taon, 10 years old. Pinakamasaklap doon, habang naliligo siya ng kapatid niyang babae, 7 years old, sa ilog, dumating yung tiyuhin nila na nanggahasa sa kanya at naulit yung panggagahasa na yun. Ngunit hindi na lamang yung 10 years old na babae yung naging biktima ng panggagahasa. Kasama na yung kapatid niyang babae na 7 years old. Pinapanood nung ate
nung batang babae na 10 years old na ginagahasa yung kanyang kapatid na babae. Isa pa sa mga nakakagulat na anyo ng isa pa sa nakakagulat na anyo ng karahasan na ito na hindi lang babae, hindi lang basta babae yung ginahasa, kundi batang babae. Yung mga walang kalaban-laban talaga ang biktima ng mga ganitong uri ng karahasan. Ang susunod natin video na papanoorin ay medyo critical at sensitibo sapagkat ang nilalaman ay incest, kung saan sariling pamilya ang gumahasa dun sa biktima. Nanay at tatay, mag-asawa, yung gumahasa sa kanilang anak. Ito, panoorin po natin, pero sa mga iba na hindi kayang sikmurain, maaari nyo pong hindi panoorin o lagtawan yung parte na ito ng ating talakayan. Ito po. Medyo maselan lang po ang nilalaman sapagkat pinagtibay po ng Korte Suprema itong hatol ng pagkakasala sa isang mag-asawa para po sa panggagahasa sa kanilang sariling menor de edad na anak na nangyari po noong 2008. So umabot na po sa kataas-taasang hukuman yan. Ayon po sa Supreme Court, ang incestuous rape o yung panggagahasa sa kaanak ay hindi simpleng krimen na basta-basta lang may aakusa sa sariling magulang. Mismong ang biktima, ang 14 na taong gulang nung panahong nangyari ang krimen, ang nagsabi na ang kanyang mga magulang ang umabuso sa kanya. Ang mismong ina umano niya ang humawak sa kanyang mga binti habang siya po ay pinagsasamantalahan ng kanyang sariling ama. Grabe That's to, no? so sick. Hinatulang nagkasala ang dalawa ng Regional Trial Court ng Pangasinan at later on, yung Court of Appeals, no? Pinagtibay rin ng Korte Suprema ang nauna ng sentensya na reklusyon perpetual na katumbas po ng pagkakakulong mula 20 hanggang 40 taon. At pinagbabayad din ang mag-asawa ng 300,000 pesos sa biktima bilang danyos. Nahaharap pa ang ama ng biktima sa iba pang reklamo ng panggagahasa sa parehong biktima noong 18 taong gulang na ito. Aba, naulit pa pala. No? After she was 14 at the time. Naulit pa nung siya ay 18. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Sa makatuwid po, hindi natin pwedeng itanggi na walang sexual violence na hindi umiiral o na nananaig ang hustisya at ang batas laban sa ganitong sistema. Alam natin na nag-e-exist ang ganitong mga problema, ngunit saan tayo titindig? Ano ang maaari natin gawin upang labanan ang ganitong uri ng problema? Sa report, ito po, sa Caloocan City po, sa ating syudad, sa Caloocan City, 3 sa 5 kababaihan ang nakakaranas ng sexual harassment kahit isang beses sa kanilang buhay. Ang mga karaniwang insidente ay kinabibilangan ng flashing, public masturbation at grouping. Ang iba pang anyo ng harassment ay stalking, voyeurism, catcalling, cyberviolence at pagpapadala ng pornographic materials. Iba-iba ang anyo ng sexual violence na to. At 3 sa kada 5 babae sa Caloocan City ang nakakaranas po nito. Sa mga dokumentadong kaso, halos 85% ng mga salarin ay kilala ng biktima. Kabilang ang mga magulang, kamag-anak o kaibigan. Nagpapakita ito ng malapit na ugnayan ng mga biktima sa taong gumagawa ng karahasan. Sa mga insidente ng sexual abuse sa mga paaralan ng Caloocan City, 6.7% ng mga lalaki at 4.5% ng mga kababaihan na nasa pagitan ng edad na 13 to 24 years old ang nakakaranas ng sexual violence sa loob ng mga paaralan. So sa kahit saan po pala magpunta, nangyayari o mayroong mga insidente ng sexual violence. Ang nakikita nyo po ay ang QR code kung saan makikita natin na mas kumpletong balita ng mga nabanggit nating datos o ng mga nabanggit nating statistics. Kung ganito ang nangyayari sa ating lipunan, masasabi ko na kahit saan pala tayo magpunta o kahit saan magpunta, ang kababaihan at kabataan, hindi sila ligtas laban sa sexual violence. At ang nakaka-alarma ba doon, ang nakakatakot ba doon, mismo sa loob ng paaralan na dapat ay
safe space na dapat ay makakaranas ka ng kapayapaan, makakaranas ka ng kaligtasan, ay hindi nangyayari ang mga ganitong uri ng insidente. Bagaman may mga inulat na kaso, maraming biktima ang natatakot maglahad ng salaysay dahil sa takot na sila ay gantihan o balikan o ang tawag natin ay revictimization. Kinilala rin na ang kakulangan sa sapat na aksyon at proteksyon mula sa mga paaralan at kaukulang ahensya ay nagiging sani ng kawalan ng hustisya para sa mga biktima. Sa ilang kaso, ang mga nagkasala ay nananatili pa ring malaya na nagdudulot ng kawalang kapanatagan sa mga mag-aaral at magulang. So ano nga ba ang mga epekto ng mga ganitong uri ng karahasan sa mga kabataan at kababayan? Una po dyan ay ang mga pinsala at trauma. Pag sinabi po natin pinsala, physical na pinsala gaya ng pasa, sugat at kung ano pa na visible at non-visible na pinsala sa ating katawan. Pag sinabi naman nating trauma o bugbog, ito yung mga parte ng pagkatao natin such as hindi lamang pag-iisip, maging katawan, maging ang ating emotional na well-being ay nabubugbog. Nagkakaroon din ang mga kababaihan ng mental health issues tulad ng depression at anxiety. At ang pinaka nakakatakot dito at ang pinakamalaking epekto sa atin ay ang paghina ng lipunan dahil sa kawalan ng tiwala sa bawat isa. Ang kababaihan ay hindi na nagsusumbong o hindi na nakakahanap ng kanilang kakampi sa mga ganitong uri ng problema sapagkat patuloy na nangyari-yari ang mga bagay-bagay na hindi na-aaksyonan. So bakit lumalala ang mga ganitong uri ng pang-aabuso? Una, takot. Sino nga ba ang takot? Natatakot ang biktima na maglahad ng kanyang naging karanasan. Natatakot ang biktima na magsabi sapagkat lagi nating titignan na yung nagba-violate ay tinitignan ay madalas na kinikilala bilang nasa mas mataas na antas ng lipunan or mas powerful, mas mayroon siyang kapangyarihan kaysa doon sa kanyang biktima. At ang initial na mararamdaman ng biktima pagkatapos na mangyari ang violation is wala akong laban. Hindi ko alam kung paano ako lalaban. Ano ang kaya kong gawin? Wala akong kayang gawin. Mahina agad ang loob ng isang taong nagkaroon ng karanasan sa sexual violence sapagkat kadalasan yung umaabuso sa kanya is in higher power. For example, magulang sa anak, ang kadalasang nanggagahasa ay yung magulang. Meron din pagkakataon sa loob ng eskwelahan, teacher or kaya naman principal o kaya naman guard at ang kanilang kadalasang biktima ay mga estudyanteng lalaki at babae. Pangalawa, limitado ang kanilang kaalaman tungkol sa kanilang karapatan. Hindi nila alam kung kanino sila magsusumbong, kung sino ang kakampi nila, kung meron nga ba silang kakampi. Sapagkat sa loob ng bahay, kapag ginahasa ka ng iyong sariling ama, o nasa iyong sariling tiyuhin, o sa iyong sariling kuya, hindi mo alam kung saan ka tatakbo. Hindi mo alam ang iyong mga karapatan, hindi mo alam kung kanino ka magsusumbong. Pangatlo, mabagal o di naman kaya ay hindi dumadating ang tulong. Magsusumbong ka sa iyong kapwa babae, sa iyong inang, ngunit hindi ka pakikinggan. Magsusumbong ka sa mga pulis o kaya naman sa barangay, ngunit mabagal ang aksyon, ang investigasyon tungkol sa iyong naranasan. So, ang nangyayari ngayon ay pipiliin mo na lamang hindi magsumbong sapagkat malalagay ka sa alanganin o malalagay ka sa delikadong sitwasyon kapag nagsumbong ka at hindi naman binigyan ng action agad o nang binigyan ng karampatang agad ng proteksyon yung biktima. Pang-apat, kadalasan sa mga biktima ay umaasa na magbabago pa rin. Gaya nga na nasabi natin kanina, kadalasan na violator o yung kadalasan na nang aabuso ay kamag-anak, pamilya, kaibigan. Bilang isang tao na nakakaramdam ng emosyon at awa o tao na nakakaramdam ng simpatya, tao na merong emosyon, ginagamit ang emosyon, kadalasan sa mga biktima ay umaasa na magbabago pa ang kanilang partner o kaya naman ang kanilang kamag-anak, ang kanilang tatay, ang kanilang tiyuhin.
Panglima, ekonomikong kadahilanan. Kapag pinakulong natin yung tatay mo, sino nang bubuhay sa atin? Pag kinalaban natin yung teacher mo at nagsampa tayo ng demanda sa kanya, kaya ba natin bayaran yung abogado natin? May mga factors kung saan hindi na tinutuloy ng biktima ang kanyang pagreklamo o pagsasampa ng reklamo sapagkat limitado ang kanyang pinansyal na kakayanan, limitado ang kanyang kakayanang gumalaw in terms of money. Maliban dyan, ang kadalasan na sagot ay, kaya bang lumaban? Kaya ba nating isampa? Kaya mo bang panindigan? Nagkakaroon din tayo ng sunod, nagkakaroon ng stigma at hiya kung saan kapag ikaw ay babae na biktima ng sexual abuse, ang tingin sa'yo ay madumi. Imbis na suporta, imbis na pagkalinga ang natatanggap natin sa lipunan, ang natatanggap ng babae ay kahihiyan, nagkakaroon ng stigma na, madumi ng babae yan. Kung sino-sino na ang nakagalaw dyan. Pangit ng maging asawa yan. So, imbis na humingi ng tulong, nahihiya na ngayon yung biktima na magsabi sapagkat madumi ang tingin sa isang babaeng biktima ng ganitong uri ng karahasan. At ang huli at ang pinaka nakaka-alarma sa lahat ay ang kawalan ng tiwala ng kababaihan sa sistemang umiiral. At ang sistemang tinutukoy natin dito ay ang hustisya. Nawawala na hindi lang naman ang kababaihan. Maraming sektor ng lipunan ang nawawala na ng tiwala sa kung paano nga ba umiiral ang hustisya sa ating bansa. Ano nga ba ang pwede natin gawin sa mga ganitong uri ng problema? Mahalaga ang edukasyon at kampanya upang maipabatid sa kababaihan at kabataan ang kanilang mga karapatan at kung paano sila makakakuha ng tulong. Kaalaman ang isa sa mga susi kung paano natin malulutas ang ganitong uri ng problema ng lipunan. Hindi tayo pwedeng basta manatiling mangmang. Hindi tayo basta manatiling nananahimik. Bakit? Sapagkat ang pananatiling mangmang tulad sa mga ganitong issue laban sa kababaihan at kabataan ay isang uri ng pagiging hindi makatao. Hindi makatao ang manatiling mangmang sa mga isyong tulad ng karahasan laban sa kababaihan at kabataan. Ang mga ganitong usapin ay hindi lamang isyu ng mga biktima kundi ng buong lipunan dahil ang mga ito ay sumasalamin sa ating kolektibong sistema at pagpapahalaga at katarungan. Pag nanatili tayong walang alam, para na rin tayong sumuko sa laban. Pag nanatili tayong walang alam, para na rin tayong naging parte ng problema. Kung mananatili tayong walang alam, para na rin nating pinabayaan na mangyari lamang ang mga ganitong uri ng problema. At hindi lamang ang pananatiling mangmang ang problema natin. Isa sa mga pinakamalaking problema na kinakaharap ng ganitong issue ay ang pananahimik. Mananahimik ka na lamang ba? Ang katahimikan ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagpapatuloy ang ganitong uri ng karahasan. Hindi lamang pananahimik ng biktima. Maging pananahimik ng lahat ng nakapaligid sa atin. Maging ang pananahimik ng lipunan. For example na lamang, isa sa mga karanasan ko bilang isang guro sa DepEd, sa pampublikong paaralan ay marami na. May isa akong co-teacher. Marami nang reklamo sa kanya. Si teacher daw ay nang hihipo. Si teacher daw ay gumagamit ng malalaswang salita. Si teacher daw ay nakakailang. Marami ang bata nagsusumbong. Kaya lamang ang problema, yung mga pinagsusumbungan ng mga bata, yung mga teacher, gaya ko, kung kanina nagsusumbong yung mga bata ay nananatiling tahimik. Nananatiling ang sagot nila sa mga bata. Totoo ba
Baka naman binibigyan mo na lang ng mali siya. Totoo ba? Baka naman ano lang, pinag-iisipan mo lang ng masama si sir. May ebidensya ka ba? Hindi lamang kamangmangan at katahimikan na yung issue, kundi nagiging parte na rin tayo mismo ng problema kapag hindi natin binibigyan ng suporta yung mga biktima ng ganitong uri ng karahasan. Ang pananahimik, ang pananatiling mangmang, ang paninisi sa biktima ay hindi nakakatulong. Bagkus nagpapalala sa problema. Hindi ko alam kung sa mga nakikinig ngayon ay may nakaranas na ng ganitong uri ng pang-aabuso, nakaranas na ng kawalan ng hustisya, nakaranas na napakiramdam mo walang nakikinig sa'yo, napakiramdam mo walang may pake sa sinasabi mo. Magtiwala. Andito ako, andito ang ibang parte ng lipunan para tumulong sa'yo. Ang tanong lamang is, handa ka bang lumaban? Handa mo bang ipaglaban din yung karapatan mo? Handa mo bang ipaglaban din ang hustisya? Hindi ka ba takot na tumindig at sabihin? Takot at hindi ka ba takot na magsabi ng iyong karanasan at ipaglaban kung ano ang dapat mangyari dun sa mga ganong uri ng tao gaya na nag-violate sa'yo? Kasi ang unang lumulukob sa atin kapag tayo ay biktima ng ganitong uri ng karahasan ay takot. Gaya na nga ng napag-usapan natin kanina. Marami ang biktima ngunit takot silang bumoses. Marami ang takot ang bumoses sapagkat hindi nila alam ang gagawin. Marami ang takot bumoses sapagkat walang tiwala, wala silang suportang natatanggap mula sa lipunan. At tayo, bilang parte ng lipunan, ay dapat alam natin ang gagawin natin kapag umiiral na ang ganitong uri ng problema. Hintayin ba natin na umabot sa punto na gaya ng sinabi ko kanina, marami ng bata ang magreklamo? Hihintayin pa ba natin yung punto na yung violator na yun ay patuloy na gumagala-gala lamang at nagsisilbing banta sa mga kababaihan at kabataan? Kung layunin natin, kung ang talagang gusto natin ay maging ligtas ang lipunan na ginagalawan natin, na ginagalawan ng mga anak natin, na ginagalawan ng ating mga magulang, ng ating mga kapatid, ng lahat ng mahalaga sa ating buhay, dapat maging parte din tayo ng solusyon. Kaya lamang, willing ba tayo maging parte ng solusyon? Isa sa mga siguro problema nga, ang karahasan, ang sexual violence, at iba pang uri ng karahasan laban sa kababaihan. Ngunit ang mas nakikita kong problema dito ay ang pananahimik at pananatiling mangmang ng karamihan sa atin. Kaya kayo, na magulang, mga magiging magulang, kabataan, lagi nating piliing matuto sa mga ganitong uri ng problema ng lipunan. Lagi nating piliin na maging aktibo sa ganitong uri ng mga isapin. Lagi nating piliing tumindig at lumaban at magbigay ng suporta sa mga biktima ng ganitong uri ng karahasan. Bilang pagtatapos, maaaring yung kalimutan lahat nung nasabi ko ngayong araw na to mula kanina. Ngunit isa siguro sa mga gusto kong tumanin sa atin at pakaisipin bago matulog. Pag-isip-isipan habang hindi inaantok. Ang masama ay nanatili lamang dahil ang mga mabubuti ay walang ginagawa. Walang magbabago. Mananatili ang problema na yan kung tayo ay hindi kikilos. At sino ang kikilos kung hindi tayo? Mahirap magturuan, mahirap magbulag-bulagan, mahirap magbingi-bingihan kapag sa atin na nangyari ang mga bagay-bagay na yan.
o kaya naman isa sa kapamilya, kamag-anak, kaibigan natin ang biktima niyan, madali na isang tabi, isa walang bahala ang mga ganitong uri ng problema kung hindi tayo mismo o hindi yung malapit sa buhay natin yung nakaranas ng mga ganitong uri ng violence. Ngunit para saan pa tayo tinawag na isang lipunan? Kung hindi natin pupuksain ang ganitong uri ng mga problema. Kung hindi natin lalabanan ang ganitong uri ng mga problema sa ating lipunan. Nakakatakot isipin na nung unang panahon pa lamang ay meron ng mga ganitong uri ng sigalot at hanggang ngayon ay hindi natin ito mapuksa. Sabi natin, matatalino ang mga tao, ngunit parang hindi ko naman makita. Kung hanggang saan tayo kayang galawin ng ating talino. Nabigo ang aking henerasyon na labanan ang ganitong uri ng problema at umaasa ako na ang henerasyon nyo ang titigil, ang susugpo sa sexual violence at iba pang uri ng karahasan laban sa kababaihan at kabataan. Kung hindi man kalabisan, sa bawat isa sa atin, meron po akong QR code dyan sa ating, slides. Meron po dyan QR code. Makikita nyo po dyan yung email ko. Ako po ay kaisa ng DSWD na nagbuboost or nagbibigay ng suporta sa mga biktima ng sexual violence. Meron po sila kasing mga biktima doon na sa DSWD na kinuha nila, mga batang babae between 13 to 15 years old, biktima ng sexual harassment, sexual violence. Kinuha nila sa kanilang pamilya. Tapos nandun lang sila sa DSWD compound. Hiwalay sila sa kanilang pamilya. At kadalasan sa kanila tulala, takot sa lalaki. Ayan, kaya hindi ako pumupunta po doon. Takot sila pag nakakita sila ng lalaki. O kaya naman ilag sila. Ayaw nila ng kausap na lalaki. Problema lang ay wala silang pamilya din doon. Hindi din nila makita ang bawat isa bilang support system. Ewan ko rin kung bakit, kung ano nagiging problema sa DSWD. Ngunit ang hinihingi ko ay isang simpleng pabor lamang po. Kung maaari ay, kung may pagkakataon, ay maaari po kayong sumulat ng words of encouragement. Maaari po kayo magbigay ng mensahe, kahit anong uri po ng mensahe. Ayun nga po, words of encouragement, wisdom, Bible verse, o ano man pong uri ng sa tingin nyo ay makakatulong dun sa mga biktima ng sexual violence. Kung ayan man po ay pagsuporta, kung ayan man po ay kung ano man pong uri ng, ayun nga po, pagbibigay ng paglalahad ng inyong suporta, pagbibigay ng inyong pag-ibig in forms of writing, maaari po kayo sumulat at mag-send ng email gamit po yung email account na naka-attach po dyan. Kung hindi rin po kalabisan, ay maaari din po yung makasulat lang po sa mga normal na papel at maaaring pakibigay na lamang po kay Sir Jericho de Jesus at si Sir Jericho de Jesus na lamang po yung magbibigay sa akin ng mga papel. Kung sakali mas sa papel po kayo susulat. Pero kung gusto nyo po ay email, pwede naman din po sa email. Your choice naman po. Kung ano man po ang gusto nyong gamitin na medium para i-transfer ang ating pagsuporta sa mga biktima ng ganitong uri ng karahasan. Muli, ako po si Sir Jamie F. Pulido at ito po'y maikli lamang sapagkat alam ko ang mga ganitong uri ng content ay nakakabagot para sa inyong henerasyon. Kaya maaga ko na putulin ang ating talakayan. Kung may pagkakataon man na magkaroon tayo ng question and answer portion, kung magkakaroon man tayo ng pagkakataon na masagot ko, matanong nyo ko, o maglahad kayo ng mga experiences nyo sa ganitong uri ng mga usapin, ay bukas po ang aking ang opisina, ang aking linya para sa mga ganitong uri ng pag-uusap, lalo na sa mga biktima ng ganitong uri ng karahasan. Muli, lilinawin ko po pala, bago tayo maghiwa-hiwalay, hindi lamang po ang kababaihan at kabataan ang nakakaranas ng ganitong uri ng karahasan. May mga batang lalaki rin na nakakaranas ng ganito at
isa sa mga problema ng mga kalalakihan, nating mga kalalakihan kapag nakakaranas tayo ng ganitong uri ng problema ay takot tayo. Takot tayo magsalita. Maaari nyo po akong kausapin. Wala pong tinitignan na wala pong pagkakaiba ang karahasan laban sa kababaihan, karahasan laban sa kalalakihan ng anuman pong uri ng karahasan ay dapat hindi natin tinotolerate. Ang anuman pong uri ng pang-aabuso ay dapat po nating nilalabanan. Muli, ako po si Sir Jamie F. Pulido. I'm wishing you all the best from Leandro Locsin Integrated School to Liano High School, naway magkaroon po tayo ng pagkakataon na magharap-harap sa mas mahaba at sa mas okay na sitwasyon. Ngunit habang hindi po, I hope may natutunan at mayroon po tayong binaon mula sa mga naging pag-uusap po natin ngayong araw na ito. Maraming salamat po and bye! Thank you po.